your bright blue sky. Lonely night where the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got to... Sa pumili ng gallery card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang dapat mong gawin. I have a feeling here na naguguluhan ka kung ano yung gusto mong negosyo. Kasi you are definitely very artistic. No wonder why we have the gallery card. And, okay, I feel na nasasabi mo na sakit sa ulo yung maging creative or artistic. Kasi marami kang gustong itry, marami kang gustong gawin, and so forth. I'm sensing just be it or do it is what I sense. I also have a feeling na pinapahintulutan ka naman ng Panginoon na mag-try and try ng mga arts. Pero I have a feeling as well na hindi ibig sabihin nun na yan ang pagkakakitaan mo. Kasi I have a feeling na parang libangan mo lang siya and you can actually make something to give for someone. I feel na yung pagiging artistic, parang gift yan ng Panginoon para pasayahin ka. Is what I sense. Maybe nangarap ka na malagay sa gallery yung mga paintings mo or pwede rin na pagkakitaan mo yung pagiging artistic mo. Pero I feel na hindi pa tamang oras or panahon kasi may dapat kang gawin. Okay? Or pagkabalahan. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I'm sensing sa ibang araw na lang. I don't know why. Okay. To be honest with you, you do have a joyful vibe. Maganda yung iyong aura. At I really feel na may mga taong nabibighani sa gawa mo. But yet, focus ka ngayon sa work. At naguguluhan ka kung ipagpapatuloy mo yung binabalak mong negosyo or itatry mo yung certain na art na nalaman mo. It kinda like reminds me na baka, for some of you, galing ka talaga sa langit, guys. Meaning, you're definitely reincarnated and you came from heaven. Kasi sa langit, yung libangan madalas sa mga tao doon is more likely onto arts, okay? So maybe that's why. And let me remind you, if ever that's the case, you do have a mission work here on earth at dapat mong gawin yun muna bago yung arts, okay? So anyway, we have this one. So you're one of the people that are chosen by heaven to do something for this world. Okay? At saka yung homeless na yan, I have a feeling is more likely with regards to the condition of your money or your abundance. I feel na napipilitan ka mag-concentrate sa work kasi wala ka pang ganong money to actually buy the artistic things para sa yung artistic endeavors. And I think na kailangan yun mangyari para mag-focus ka lalo sa iyong trabaho rather than sa mga artistic desires mo kasi I have a feeling that it's kinda like, hobby lang, parang pampasaya mo lang. Okay? Don't take it as something na gagawin mong business someday. Maybe. Pero I feel na hindi pa tamang panahon. So, wag mong madaliin. Mag-ipon ka na lang muna ng money for you to be able to buy things in the future. So, anyway, yung dapat mong gawin talaga is yun nga, mag-focus ka na lang sa work. Kasi with the balance being here, yung work mo mag-help sa'yo mag-balance, lalo-lalo na with regards sa money. And you kinda like feel lonely kasi hindi ka makapag-focus sa gusto mong gawin na arts. Okay? Kasi hindi pa talaga tamang panahon, guys. Kaya, huwag niyong madaliin.
May panahon para sa artistic endeavors, may panahon sa pagwo-work. Actually, pag binigyan ka ng panahon ng Panginoon na gawin mo na yung artistic endeavors mo, ma-overwhelm ka sa tagal naman ng panahon. Okay? So, take it as a blessing na rin na sa ngayon may work ka at kumikita ka sa iyong work kasi may time talaga na may stuck ka na naman na titigil ka mag-work. Yun naman, mag-art ka. So, may mga panahon lang yan, guys. So, we have the hope and fright, okay? So, ito siguro yung dahilan bakit ka nandito. Kasi nga, naguguluhan ka kung ano yung dapat mong gawin with regard sa arts, okay? At natatakot kang pumalpak kasi yung iba sa inyo, balak nyo talagang gawing negosyo. At syempre, gusto mo yung something na perfect for your customers, diba? Pero with the hope being here, I'm sensing na nagsasend naman sa'yo na sign yung Panginoon. But I think yung mga endeavors na yan with regards sa arts, parang pasayahin ka lang talaga. At makikita mo rin someday kung saan ka talaga suwak, lalong-lalo na sa arts, okay? So, might as well piliin mo talaga yung mas komportable ka, yung alam mo na art talaga, na doon ka magaling kasi may mga ibang mga klase na paggawa ng arts na talagang hindi talaga swak sa'yo. So, huwag mong pagpilitan sa sarili mo yung mga bagay na alam mo na dehado ka, okay? So, yun na lang yung clue. So, we have the care and the cherish, okay? So, anyway, sa ngayon, i-cherish mo muna yung mga blessings mo. Like, example, if ever you do have kids and you do have a partner already, i-cherish mo yung mga bagay na meron ka sa ngayon kasi siguro kaya rin hindi ka pwede muna magnegosyo with regards sa artistic endeavors. Isa rin sa dahilan kasi busy ka sa buhay, marami kang pinakakabalahan, hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa pamilya mo or dun sa loved ones mo. So, kaya mainam mong gawin, mag-focus ka muna kung anong meron ka sa ngayon. Huwag mong madaliin yung artistic endeavors na yan. Kasi baka nangyayari dito, nagugoyo ka online na mga nakita mong gumagawa ng arts at na-frustrate ka sa sarili mo kasi hindi mo mag-go after yung dapat mong gawin with the art. Okay? So, anyway, iwas ka muna sa panonood yan. Honestly speaking, at i-pray over mo kay God na mag-help siya na mag-focus ka sa mga bagay muna na dapat mong gawin sa ngayon. At saka, yung gawin mo na lang guys, if ever you got inspired with videos with regards to artistic endeavors, ilagay mo muna siya sa save list mo para matandaan mo once that you have time to do artistic endeavors, then mababalikan mo yun para bumalik yung passion mo with regards sa arts at i-try mo, diba? So, anyway, we have the good news being here and coach. So, some of you, you're definitely destined to do a mission work here on earth kasi kagaya nung nabanggit ko sa inyo kanina, could be really definitely came from heaven. Okay? And you just reincarnated for you to do your mission work here on earth to help the humanity, okay? I'm sensing na papasayahin ka ng Panginoon sa ginagawa mong trabaho as workers for God, as you can see here. I feel na tagahatid kayo ng mabuting balita. Could be you are destined to preach. Some of you are destined to teach. As you can see, you could be a preacher or a teacher. I feel na dahil din sa mission work mo dito sa mundong ito, magkakaroon ka na makabulungan ng mga friends or mga tao. At magugustuhan nila yung ginagawa mo. At dahil dito, sa ginagawa mo mission work mo, mawawala yung focus mo dun sa endeavors mo with regard sa arts kasi ma-realize mo na dito ka talaga magaling at I feel na parang makakalimutan mo yung artistic endeavors mo kasi magpo-focus ka na lang dito sa mission work mo.
So anyway, we have the live and learn and this one. So I'm sensing na as of now, you're really learning to have self-control kasi some of you may not have that since kapag may nakita kayong gusto yung gawin na arts, you will go definitely after it, you will buy stuff, okay? I'm sensing na yun nga, you really need to learn how to have self-control kasi I feel na yung gusto talaga mangyari sa'yo ng Panginoon ay makilala ka hindi dahil sa iyong artistic endeavors, kundi dahil sa iyo na ginagawa mo yung mission work mo dito sa mundong ito. And remember, this is very important rather than sa artistic endeavors na yan. And let me remind you na rin that if ever you plan to have a business, make sure na hindi yun yung something that will make people greedy about. Kasi masama yun kasi parang nag-encourage ka sa mga tao na maging materialistic. Okay, so kaya mas mainam na rin na ito na lang yung tanggapin mong work sa ngayon na you will definitely teach or preach sa mga tao. And that is when you will realize na ito yung really meant to be na gawin mo for this world or in this lifetime. And anyway, we also have these cards. So, wow, this is actually nice. So, babalanse yung buhay mo once that you are committed to do your mission work here on earth. And you will definitely let go of those things na akala mo ay para sa'yo. Like example, gusto magka-negosyo and so forth. Nagpipumilit ka kasi yung gusto mo sana ay maging abundant ka with regards sa negosyo. I know some of you really crave, but in reality, guys, if ever binigyan ka talaga ng Panginoon ng trabaho for this world, you really have to focus on it. Hindi mo naman nakita sa Bible na yung mga apostles ni God nagnegosyo para kumita ng pera habang nagpipreach sila, hindi ganun. Kung saan nagbibigay yung mga tao sa kanila ng contribution, para umikot din yung pera so that, these preachers may have money to eat or money to travel and preach out abroad, okay? Diba ganun naman yung ginawa noong unang panahon? At kahit ngayon, yung mga simbahan natin, nanghihingi sila ng money, not for themselves only, but also to continue the mission work that God has given to them. Okay, and we must be grateful to them kasi, they're doing their mission work. Mahirap din maging pare or madre, lalo na at malayo sila sa kanila sariling pamilya. At yung parang gawain lang nila is routine. Samantalang ikaw, you should be happy kasi at least you have a family with you. And not only that, libre ka pang gumawa din ng mga artistic endeavors sa oras na payagan ka na ng Diyos. Kasi sa ngayon talaga, nakita ko sa inyong reading, hindi pa tamang panahon for that. Parang libangan mo lang talaga siya, guys. O kaya, gagawa ka lang ng mga gamit para sa mga loved ones mo. Hagawan mo sila kunwari ng mga produkto mo. Pero hindi naman ibig sabihin magbebenta ka, guys. Okay? So anyway, ito siguro yung pangarap mo na someday, yung art mo ay mapunta sa gallery or maging negosyo yung iyong art. But yet, hindi pa talaga tamang panahon kasi kung sakali man na magganito ka, guys, baka makaligtaan mo kasi yung mission work mo dito sa mundong ito at maiwanan mo. Remember na talagang importante yung mission work kasi dating din yung panahon, like, let's say, may gialangan yung buhay mo, tapos, siguro mapanahon na yun, di mo na magagawa yung mission work mo kasi wala ka ng lakas, baka pagsisihan mo at mahiya ka habang hinaharap mo yung Panginoon kasi hindi mo nagawa yung mission work, mas inuna mo to, yung artistic endeavors mo. So, sana isipin mo rin yung kahalagahan ng mission work mo. At pinili ka ng Diyos dahil may dahilan. At, maging thankful ka din kasi binibigyan ka naman ng time ng Panginoon din na gawin mo yung mga gusto mong gawin sa buhay. Hindi lang laging pulos pagpipreach and so. Naintindihan din naman ng Panginoon na sometimes kailangan mo rin syempre ng pahinga
Or kumari kung naumay ka na sa work, may time ka na rin magmuni-muni, gumawa ng mga bagay na gusto mong gawin. So, naintindihan ka naman ng Panginoon. Actually, sa totoo lang talaga, ma-overwhelm ka kapag binigyan ka na ng oras ng Diyos sa gawin mo yung mga endeavors mo. Natagal na panahon. Even, look at my channel. Okay, ilang months ako nawala. Para mga ganun na katagal. Ganun katagal yung pahinga binibigay sa'yo ng Panginoon. Okay? So, anyway, remember, may time ka for that. So, anyway, we have this one. Okay? You're definitely, guys, someone who has a mission work for this world. Kasi, may balik. Ibig sabihin nun, may good karma na parating sa inyo once that you're doing your mission work para makita mo yung hard work mo that is paying off. Kasi mission mo yun. So, we have, it should be in, okay? Nakabaliktad siya. And we have this one, treasure in either way. So, ito rin dapat mong intindihin, guys. Kaya minsan, iba sa inyo yung naghihirap. Kasi maybe once that you are passionate about an endeavor, talagang nilalaan niyo yung pera niyo para doon. Ito yung gusto yung ma-realize sa'yo ng Panginoon na kaya until now, wala ka masyadong money dahil din sa cravings mo to make arts. Okay? But yet, with the in reverse, gusto sabihin sa'yo ng Panginoon na hindi dahil sa artistic endeavors, kaya pumapasok yung pera mo. Madalas out yung money mo kapag you go after an artistic endeavors. And I'm sensing as well that it's been going on as a cycle na sa iyong buhay, that you will crave something, to do something, and lagi nawawala yung pera mo dun. Parang gusto ko ng Panginoon din na mag-ipon. Okay, hindi lang pulo sa artistic things. Okay, so with the land in reverse, ibig sabihin lang nun, guys, hindi talaga kayo grounded with regards sa money. Kaya yung treasure natin ay naka-in either way. Kasi maybe may mga savings ka nga, pero naubos mo yung savings mo sa pagbili ng mga bagay for your artistic endeavors. So, you're the beautiful in reverse. Siguro ito yung napapansin mo minsan pag gumagawa ka ng art, parang di mo pa talaga alam kung saan ka talaga magaling sa arts, guys. Kaya napapansin mo na parang hindi mo pa na perfect, diba? With the beautiful in reverse, parang nag-aalangan ka, parang feeling mo baka hindi magustuhan ng customer kasi beginner ka pa at marami ka pang naiisip na negativity sa mga ginagawa mo. Kasi guys, first of all, yung talagang mag-focus ka is with regards to your speech. Kasi yung boses mo talaga, yan ang magbibigay sa'yo ng money. Kasi first of all, really destined to preach or teach even, okay? So, doon ka mag-focus. At normal lang yan if ever you are an artist. Ang sa umpisa talaga mag-criticize mo yung gawa mo kasi, hindi naman sa umpisa laging perfecto yung gawa. So, mo i-down yung sarili mo. So, we have the wow in either way. So, gusto mo sana may wow factor yung arts para sana magustuhan ng mga customer. But let me remind you na hindi ito yung destination mo. You're not meant to be an artist with regards sa negosyo kasi you're really destined to actually preach or teach. So, we have the 3 in reverse. So, yung sa dahilan kung bakit ayaw ka muna ng Panginoon na magnegosyo kasi maguguluhan ka. Kasi with the 3 in reverse, ayaw ng Panginoon na sobrang dami mong pinagkakabalahan. Kasi napansin ko sa yung reading, some of you already have a family and you already have a work, which is your mission work here on earth. Ayaw ng Panginoon na mahati yung oras mo kasi pag naahati ka na sa pag-arts, makakalimutan mo yung mission work mo. So, we have this one. In either way, ibig sabihin lang nun na huwag kang mainggit. Kasi maybe some of you are definitely watching some artists on YouTube, on Facebook, or so forth. Nainggit ka, gusto mo rin maging ganun.
But yet, guys, tanggapin na lang natin. Sometimes it's not really destined for us. Okay? May ibang plano sa yung Panginoon. Huwag kang mag-alala kasi, once that you reach up there, actually, up to sawa, mag-arts ka doon. At saka kahit di naman dito na kapag arts ka ng libreng oras, okay? Hindi ko sinabing libre sa pera, but yet at least you have time to do it sometimes. And be grateful about it, guys. Kasi yun nga, isa yun sa hobby mo. So, hobby si art mo based sa inyong reading. At kung gusto yung gawin talaga negosyo, then on your free time, just do an art. At ipunin nyo na lang, tapos pagdating ng panahon, ibenta mo, diba? So, hindi ko naman sinasabing madaliin nyo, guys. Kasi to be honest, mahirap talaga ngayon magnegosyo ng arts. Lalo na yung Shopee, Lazada, TikTok, required na nila na maglagay ng tax, diba? Marami kang asikasuhin. At kung inasikaso mo na agad ngayon, yearly may babayaran ka. Kahit sabihin natin na hindi ka pa kumikita, hindi ka kaya dati na libre. Ngayon yung libre na lang is Facebook. Okay? Kaya kung magtayo ka ng stall sa bahay mo, iba na kasi yung panahon ngayon. So, anyway, let's see what else do we have here. So, at least you're aware. Okay. Sasabihin sa'yo ng Panginoon na mahal ka niya at naunawaan niya yung endeavor mo with regards sa arts. Actually, mahabagin sa yung Panginoon. Minsan, hinahayaan ka na lang niyang gumastos sa pag-arts mo. At masaya siya pa nakita ko. Masaya. Parang naiyak ako kasi nararamdaman ko yung presensya niya ng pagmamahal sa inyo, guys. Okay? So, remember to thank God. Actually. At saka, be happy rin na pinili ka ng Panginoon as somebody who will do your mission work. Kasi bihira talaga yan, guys. To be honest with you, bihira yung pinili ng Panginoon. So, yun si Empress here in reverse and this one. So, ito yung dapat mong intindihin din sa pakiramdam mo sa pag-arts mo. Kasi minsan, some of you are actually feeling like parang with the Empress in reverse, nade-drain yung money mo with arts, honestly. Pero masaya ka. Okay, masaya ka. Parang na-express mo yung nararamdaman mo sa artistic endeavors. That is what you're passionate about. Kaya siguro sa ngayon nalilito ka. Ano yung dapat kong gawin? Dapat ba akong mag-business ng arts? Or gawin ko yung mission work? Whatever. So ngayon kasi hindi. Okay? At based sa yung reading, libangan lang talaga siya. At who knows, sa libangan mo, marami kang magawa. Diba? Pagdating ang panahon, pwede mong ibenta or pwede mo rin na ibigay sa mga loved ones mo. Pwede rin. Pero hindi talaga destined, guys, na yun yung gawin mong endeavor. Kasi with the Fool in reverse, ibig sabihin yan na you shouldn't go after it. Meaning, hindi ka dapat magnegosyo ng ganun. Kasi, you have the Ace of Swords here. Yung talagang mission work mo is more on voice. Okay? Kasi yung swords is about voice din yan eh. At saka, nakita mo yung clouds. Dito ako na felt throne. May binigay sa yung task yung Diyos at doon ka dapat mag-focus. And some of you, you really need to have self-control kasi some of you don't have na self-control at hirap kang makatulog kapag may endeavor ka na nasa mind. At nalulungkot yung Diyos tungkol doon kasi ito yung dapat mong ma-realize na nade-drain yung pera mo dahil sa yung endeavor. Okay, kasi si Emperor natin, ibig sabihin din yan abundance eh. Naka-upright parang yung mayaman na tao. Naka-reverse to. Kaya ka nagkakaroon ng problem sa money. Maybe some of you, ibig sabihin nito, lagi kang may problem sa money.
At gusto isipin ng Panginoon, gustong ipaisip sa'yo ng Panginoon kung bakit laging drain yung iyong money. So you're the Page of Wands and Hermit, so definitely you're really into artistic endeavors. But that with the Hermit, you are still in this discovery period kung saan ka ba talaga magaling with regards sa arts, okay? So, kaya mag-asos talaga. So, meaning talaga galing ka talaga sa langit and you have tried a lot of artistic endeavors in heaven, kaya ganito magulo yung isip mo. Okay, so normal lang yan guys. Huwag mo isipin na hindi normal yung ganito kasi hinahanap ng kaluluwa mo yung ginagawa niya dati sa langit. At remember, yung mga ganyan na kaluluwa na galing sa langit and was here to actually be someone who will do mission work. May mission work ka talaga dito sa mundo at yun talaga yung dapat mong gawin or gampanan. At saka, alam kong masakit isipin na yung artistic endeavors na lang is parang hobby na lang. Huwag mo masamain, guys. Okay? Kasi, bihira lang talaga na matawag din ng Diyos. At, yun muna yung dapat mong unahin. Don't worry kasi, bibigyan ka talaga ng panahon ng Diyos na gawin mo naman yung endeavors mo. Hindi ko naman sinasabing bawal and so forth. Parang itong reading lang na to, reminder lang na ng Diyos about your cycles na rin. Kasi nakita niya talaga, hirap ka with regards sa money. Okay, ayaw ng Panginoon na ma-addict ka masyado sa arts. At pinakita niya na talaga straightforward siya, na sinabi niya na wag ka mag-go after kasi hindi business yung pagka-art mo. Parang, binigyan ka lang ng time ng Panginoon na ma-enjoy mo yung art while you're still in this world. But yet, don't worry too. Kasi once that you pass away, wala kang sawang gagawa ng art. Okay? So, yun yung dapat mong isipin. Tsaka, importante talaga yung mission work, guys. Kasi, yun yung dahilan kung bakit ka nandito sa mundong ito. So, lahat naman tayo may mission work. May dapat gampanan sa mundo. And at least you're aware now what it was. Okay? So, I hope that this may give you some insight. And I'm really sorry for this reading. I know some of you are hurt to hear these things. But yet, sana intindihin nyo yung mahal na Panginoon. Huwag kayong magalit sa Kanya, guys. Kasi first of all, bibigyan Kanya ng time, ng panahon na gawin yung endeavors mo. At kung kumasos ka man sa artistic endeavors, please, hinay-hinay lang sa paggastos and learn to save money too. Okay? So anyway, that's it guys with regards to your reading. I hope that this may give you some insight and God bless all of you. Sa pumili ng Emperor card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung dapat mong gawin sa buhay. I'm sensing crush. And you're definitely focused on your crush. Actually, I'm sensing that you're somebody who are meant to do something for this world. And I really feel like you are in this process of awakening. Okay. May nainggit sa'yo na tao. Kasi masayahin ka sa buhay. At pinapansin ka ng crush mo. Okay. Nainggit sila. Huwag kang masyadong mayabang guys. Okay. Kasi may naiinggit. May naglalagay ng negative energy. Minsan some of you hindi nyo naman sinasadya, basta na lang may nainggit sa inyo. Siguro dahil lagi ka masaya. Okay, may mga tao talaga nainis sa mga taong masasaya kasi sila mismo hindi sila masaya sa kanilang buhay. I-clarify natin yung cards to gain more information. So, mag-ingat ka talaga guys. Marami tayong cards na hindi maganda. So, umpisa pa lang.
Maybe God wants you to be aware. Pero so far, I'm sensing yung grounded ka naman, guys. Alam mo yung gusto mong gawin. I'm not sure why you're here. But maybe may gusto lang ipakita sa inyo yung Diyos. So maybe some of you wala ka talagang tiyak na tanong. Nandito ka lang just to watch. So kaya yung message natin is more likely kung anong mensahe ng Panginoon for you. Alright, another dimension. Okay, I don't know why, but I sense third party situation. So that is definitely sad. Okay, so anyway, let's see what we have here. So yun nga, meron kang childlike energy at so far you're definitely faithful sa Panginoon. Honestly, at saka I feel na ginagrat ng Diyos yung mga dasal mo. To be honest with you, pero mag-ingat ka talaga because someone is keeping an eye on you or tabs on you is what I see. And whoever that person is, I think na mas mataas siya kaysa sa inyo with regards sa career. Okay, maybe this person is your boss or pwede manager nyo. Or it can be this is a person na mas rich kaysa sa'yo. Kung sino man yung naiinggit. And we have this one. So, to be honest with you, pinaprotektahan ka ng Panginoon from this person by stopping him or her. To be honest, kami masama siyang binabalak sa inyo. Actually, nung hinold ko yung cards na to, sumakit bigla yung lalamunan ko. So, ibig sabihin lang nun, yung tao na to, parang matalas yung kanyang dila. Kung may sasabihin man siya, nakakasakit, at pinipigilan talaga ng Panginoon yan magsalita. Kaya, yung hinawakan ko to, parang meron ba siyang blockage with regards sa throat? Ganun yung ginagawa niya sa taong masama na yan. Kasi, kung sino man yung tao na yun, bala kanyang iligaw ng landas or bigyan kanya ng payo na hindi maganda na makasira siguro sa relasyon mo with that person na ina-admire mo behind the scenes, okay? Kasi I really feel na focus ka doon or ka-close mo yung crush mo, okay? At gustong na masamang tao na yan na ligawin yung landas or guluhin yung inyong connection. So, we have this one as well. So, I'm really sensing na mabait kang tao, tsaka talagang matulungin. I also feel that you can really care for your family members too. And with the surrender being here, so, nalungkot ako dito. But I really have a feeling that maybe whomever that jealous person is, isa siya actually sa people na you care about or you help. As you can see, we have the surrender card. Ibig sabihin lang no na someday, ilalayo ng Diyos kung sino man yung taong masama na yan. Hindi naman ibig sabihin na dahil sa death. It's more likely siguro, baka yung tao na yung tumira sa malayong lugar. Nangyayari yan. At naobserbahan mo rin na may nilalayo talaga yung Panginoon sa inyo. Or it can be whomever that is na magawa ng kalokohan sa'yo, baka ma-transfer siya sa ibang work. Can be, diba? So, you have the blessing here. So, I'm sensing talaga na itong tao na to, parang kaya niyang paikutin yung iyong isipan, honestly speaking. Or discourage ka and so forth. Kasi I really feel this is how you're feeling, like you are blessed, masaya ka sa inyong buhay. Ngayon, as I told you before, na kung sino man yung taong jealous sa'yo, may control siya sa'yo. Ibig sabihin, baka nakakatandang mo tong kapatid, baka boss or so forth, okay? Nakokontrol ka niya, but yet with the heal being here, I feel like God is definitely protecting you from this person. Kaya ngayon pa lang, masasabi ko na someday, this person will definitely go away from you. Kasi ito yung ginagawa niya. Gusto niyang hindi ka pasayahin. Baka may nababanggit siyang hindi magagandang salita sa'yo kasi really feel backstabber. Okay, and parang gusto kanya magkaroon ng traumatic experience. So, mag-ingat ka talaga, guys. Iwas ka muna sa pagpo-post because I believe this person is part of your social media. Kasi, you know, this is somebody you care about.
So, might as well baka inad mo yan sa iyong social media. So, nabanggit ko sa inyo kanina na third party. Okay? So, I have a feeling that there is somebody that's really plotting sa connection ninyo na, guguluhin yung inyong love life. Honestly speaking, I just hope that your person will not fall into that trap. So, as of now, you are definitely aware na may plot. So, mag-ingat. Kasi with the Emperor being here, it's more likely siguro yung boss energy. Kung sino man yung nainggit sa inyo. Parang wala siyang pakialam. Nakita mo naman dito sa card. Wala siyang pakialam about dun sa paligid niya. Okay? So, feeling ko wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Parang gusto ka lang niya maging malungkot or drained. Gusto ng tao na to na siya lang yung angat, siya lang yung successful. Kaya yun nga yung ginagawa niya, na parang sinisira niya yung iyong buhay kasi ayaw niya na umangat ka kaysa sa kanya. Feeling ko dapat ikaw nga yung ma-promote kasi you're somebody who cares. While this person, hindi ko nakita yung care sa kanya. More likely na parang jealous lang siya. Yun ang nakikita ko dito sa taong ito. So, we have the 3 in reverse. So, with regards to third party, you don't have to worry kasi if ever your person is definitely loyal to you, hindi mangyayari si third party. So, kilala mo naman siguro yung tao mo na nabuti, diba? Kung talagang crush mo to, I hope na i-push forward nyo na lang as a relationship kaysa naman sa mapunta pa sa iba yung relasyon, which is not good. So, we have the Worm in reverse. So, I think nakampante ka talaga sa iyong relasyon with your crush. Kasi si War natin naka-reverse, parang hindi ka nag-aalala sa third party. So, we have this one in reverse. So, definitely you're not aware that somebody watches you from afar. Because itong tao na to na yung parang hindi naman mga jealous na vibe, okay? Yung tao na yun, nagpapanggap siya na gusto niya yung mga ginagawa mo, na liker mo siya, friend, whatever. But in reality, this person is a hater kasi in either way siya. So, meaning two-faced. Diba? So, siya definitely your hater kasi yun nga, nakita ko dito talaga yung energy ng pagkainggit at parang hate din kasi gusto niya magulo yung iyong buhay. So, we have the Wind in reverse. So, nabanggit ko sa inyo kanina na sa hate niya, ayaw kanyang talagang umasen. So, or with the Wind in reverse, ibig sabihin lang nun, ayaw niya na makuha mo yung crush mo. Gusto niyang sirain or pwede rin agawin. So, ingat lang talaga guys. At ingatan mo rin yung crush mo. Kasi yun nga, may umaligid na hindi mabuting tao. So, anyway, let's see what else do we have here. I'm sensing pinagpala ka ng Diyos. Ito ako sa energy nyo kasi napapangiti ako sa vibe. Okay? So, marahil yun yung mission work mo na magpasaya ng tao kasi yun nga, presensya mo pa lang, nagpapasaya na yun sa iba. Siguro yun din yung napapansin mo kapag may nasasalubong ka na kahit mga animals, talagang masaya sila pag nakikita ka or gusto nila magpaampon sa'yo. Okay? Kasi sa vibe mo na masayahin at maganda. Positivity. So, anyway, as I told you before na meron talagang tao na nasa trono na nagbibigay sa'yo talaga ng burden or pahirap. So, marahil ko sino man yan, talagang boss mo yan. Ito yung tao na maraming inuutos sa inyo. Minsan, sobra-sobra na nahihirapan ka na. As you can see here.
parang utosera. Pero dahil siguro sa kanilang work na rin as a manager or mas mataas yung katungkulan nila kaysa sa'yo. So far maganda yung vibe mo kasi kontento ka na kung ano man ang meron ka. Okay? And I feel na yung crush mo, marami rin may gusto sa kanya. I'm not sure if you're aware about it, but with the death being in reverse, ang sensing na hindi pa naman end ng inyong relasyon with your crush. And I feel here na you're definitely dreaming na maging kayo na yung crush, as you can see. I think talaga guys, na dapat i-push forward nyo na to the next level na kaysa sa makuha pa ng iba yung crush mo. Kasi based sa reading, maraming may gusto sa crush mo. Okay, and you do have a backstabber boss around, as you can see here. Or may balak mang-agaw ng crush mo, so mag-ingat talaga. At kapag nangyari yan with the world in reverse, parang masisira yung mundo mo kasi first of all, mahal na mahal mo yung crush mo eh. Nakita ko pala sa reading mo, talagang gustong-gusto mo siya. So, alam mo na yung dapat mong gawin. Na i-take mo na sa second level yung relationship. Kasi kaysa naman sa maagaw pa ng iba, diba? So, anyway, just at least nalaman mo na guys, okay? Para maiwas sa disaster na rin. So, anyway, yun nga, siguro yun yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Yung dapat mong gawin is actually, take mo na sa second level talaga yung sa crush kaysa sa makuha ng iba. At saka lumayo sa tao na hindi mabuti sa inyo. Tsaka iwas mo na talaga kayo sa brag posting kasi nga may taong may inggit at baka naglalagay ng negativity sa mga pinopost mo, negative energy. Kasi yung inggit, negative energy yan eh. Alright, so anyway, that's it guys and God bless you. Sa pumili ng Choose a Fat, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang dapat mong gawin. I'm sensing reconciliation at karmic partner. So, mag-ingat ka talaga sa karmic. Kasi, I feel na this person is definitely regretful sa ginawa niya nung past. Pero I feel na gusto niya ng reconciliation. I think gusto niya ng date with you. And you're in this reading to be aware about it. Or maybe some of you naaya na, pero hindi mo alam kung dapat ka ba makipag-meet up sa karmic relation is what I sense. At nagkukuluhan ka until now. Okay. I'm sensing nililigaw ka ng landas. I-clarify natin yung cards to gain more information. I'm sensing the song maybe this time. Pero bihira lang talaga sa mga tao na magbagong buhay. Pero tingnan na rin natin, okay? Kasi kahit ikaw ay nalilito, if ever tatanggapin mo ba itong tao na to or hindi, okay? I feel na, I don't know why, pero na-sense ko mababaw yung kaligayahan, which is, I don't know. I kinda like find it interesting. So anyway, confident and gain. So I feel na confident yung tao na maging kayo uli. Honestly. Kasi I feel na parang okay na siya. Parang buo na yung kanyang isipan. Yun yung nafe-feel ko. Buo na yung kanyang isipan na gusto kanya actually balikan. So, tsaka confident siya na could be until now you do have feelings for him or her. Kaya ka nandito kasi ikaw ay nalilito. So, rejoice and homeless. So,
I'm not sure guys, kasi to be honest with you, kaya siguro babalik yung tao na yon kasi maybe whomever this is, wala siyang mapuntahan. With the homeless card being here. At ikasasaya niya if ever you will accept this person back. So, ibig sabihin lang nun, yung pagbalik niya sa inyo, may dahilan yun. Basta sabi ko pa sarili niyang interest. Kasi dahil dito. So, let's see what else. So, we have this one, calm and beautiful. So, I'm sensing na nagagandahan siya sa inyo at kalmado ka lang. Parang, feeling ko nag-move on ka na or na-heal na yung dating pain na meron ka on whatever had happened between the both of you. Siguro matagal na panahon na, kaya yun nga, baka na-expect nung tao na yun na napatawad mo na siya. Okay, nibigyan mo siya ng second chance. At nakakatakot lang guys, kasi baka habol din ng tao na to ay meron kang gain. As you can see, and you are definitely confident. So maybe now you are single. Until now you're single. After your breakup can be. At yun nga, dahil nga single ka, kaya gusto ka niyang balikan. Okay, so this person is watching you from afar. At nagkaroon siya ng idea na balikan ka. Sa ngayon itong tao na to ay problemado sa kanyang buhay. At with the worship being here, ibig sabihin lang nun na nasa sensing na okay ka with regards sa career. Siguro mataas yung katungkulan mo sa career or pwedeng maganda or stable yung inyong pera. At itong tao na to may problem sa money. So, ibig sabihin lang nun talaga may habol siya kaya ikaw yung gusto niyang piliin. Okay, so we have the shield and disturbance. So, I'm sensing na gusto niya rin magpakasal sa inyo guys. But yet with the disturbance being here, so ibig sabihin lang nun parang ide-drain ka lang niya. Parang bang gagamitin ka. So, at least by this reading, you got aware kung ano talaga yung pakay ng taong ito. So, we have the worthy and apology. So far, parang pareho siya nung sa worship card natin kanina. Na nakita niya na nasa magandang katungkulan ka, lalong-lalo na sa work mo. At itong taon na to, gusto niya mag-reconcile sa'yo kasi gusto niya mag-apologize sa ginawa niyang masama at gusto niyang sabihin sa'yo yung iyong worth. Para nakita niya yung worth mo simula nung naiwalay siya sa inyo. Parang sa kanya nang realize yung halaga mo sa kanya. Kasi I have a feeling na siguro, in the past, pinapamper mo siya. Okay yung buhay niya kasi tinutulungan mo siya. Kasi the feeling ko, lagi siya may problem sa money with regards sa inyong reading. So, we have the stubbornness here and inspire. Kalungkot ako sa stubbornness, guys. Okay? Kasi kung may ganito siyang ugali noong past, meron pa rin siyang ganyan until now. And we have to inspire, so definitely you are inspiring this person, kaya dumating siya sa inyong buhay at dumating ka rin sa buhay niya, kasi you are guiding this person to be grounded like you are. Okay, kasi feeling ko talaga may pagka-childlike pa tong tao na to, kaya siya magastos or lagi siya may issue sa money. This person is still learning. Okay, and with that should have had, so ito yung balak niya mangyari na mag-date kayong dalawa and apology na rin, mag-reconciliation, but it's really up to you if you want this person back. Kaya pinakita sa inyo yung reading na to for you to be aware about your person's intention. So anyway, let's see what else do we have here. I feel na maaawa ka sa kanya kasi first of all, nakita naman natin sa reading yung kanyang katayuan na wala na siya talaga malapitan with the homeless being here. We have the fun.
So, this person could be watching from afar and this person is one of your fans. So, you have afar. Siguro matagal na panahon kayong magkalayo. So, you also have the wisdom here. So, this person somehow matured. Kasi with the wisdom being here. So, ibig sabihin lang nun parang nagkaroon siya ng realization. Yung halaga mo sa kanya or your contribution. Kasi maybe before you used to help this person out. So, we have the loss and without you, this person is definitely lost. We also have the T in reverse. We also got the day sun in either way. So far guys, yung maganda dito kasi yung tao mo, hindi na siya nagkalat pa ng chismis sa inyo. Hindi siya unlike dun sa isang reading natin na talagang pinakita dun na yung tao hindi nag-move on at patuloy na nagkakalat ng chismis or parang sinisiraan ka. So far itong tao na to na babalik sa inyong buhay, hindi niya yun ginawa na. With the T in reverse, okay, which is nice. Kasi na-realize niya yung kanyang loss or yung nawala niya simula nung nawala yung inyong relationship. We have the sun in either way, so yung nangyari is nalungkot siya nung nawala ka. At I feel na gusto ng tao na to na maging masaya uli, kaya gusto niya mag-reconcile sa'yo. So, we have this one here. So, siguro kaya ka nandito kasi naguguluhan ka sa mga payo ng mga tao sa paligid mo. Kasi syempre, kung may nangyaring breakup and so forth at alam ng mga tao yung istorya nyo, may ibang mga tao na magsasabi na wag na kayo magkabalikan. But, to be honest with you, nakalito talaga sa inyong reading kasi may part din na maganda, may part na hindi okay. But yet, remind you na this person comes with may dahilan siya. Okay? At I feel na naunawaan mo siya, naawa ka sa kanya. But it's up to you. What is your decision? At i-pray over mo yan sa Panginoon. So, let's see what else do we have here. I feel na mahal ka pa rin ng tao na to. Kahit matapos yung breakup nyo, talagang nung time na yun kasi siguro childlike energy siya. Ngayon kasi medyo siya naging mature. We got the wisdom na here. Okay? At least siya nagkaroon ng realization unlike dun sa ibang readings na meron tayo before. So, we have this Page of Cups in reverse. Actually, hindi niya gusto maging friends lang. Gusto niya maging lovers din. And with this one in reverse, I'm sensing na parang gusto niya talaga mag-sorry. Kasi siguro marami ka na talagang contribution sa inyong connection at sinayang niya yung lahat. So, yung mga pages natin naka-reverse, which is actually good. Kasi itong taon na to, I feel na matagal na panahon din siya nandito sa stagnancy. Meaning, siguro nangyari na yung karma sa kanya and so forth. At nagkaroon siya ng realization na, mas okay pa yung buhay niya with you. Kasi you're somebody that is, I feel na could be in a higher rank with regards sa work. Or talagang stable ka talaga, may trabaho ka, may money ka, and so forth. Siya kasi wala eh. As I told you, nangyari yung karma sa kanya. Siguro some of you, this is about third party, kaya kayo nag-break up. Sa totoo lang, nag-break sila with that person, if ever it's a case situation na nagkaroon ng third party. At nung nawala yun, na-depress siya, nagkaroon siya ng realization. So, feeling ko matagal na panahon kayo naghiwalay. Okay? At bumalik siya nung time na single na siya sa inyo. At feeling ko yun nga, nakita niya yung worth mo on being away from you. At hindi ko nakita dito naghahabol ka. I really feel that you have a compassionate heart with this person. That you really care for him or her. Kaya mahahabag yung loob mo sa oras na bumalik siya. And with this reading, na nandito sa cards na to,
masasabi ko na pwede siya maging okay. At you can go after this person. At least this person change and realize something. Hindi ko nakita dito yung mga negative na readings natin noong past na nagka-curse siya, whatever. Dito walang curse eh. Okay? Dito nagkaroon siya ng realization. Hindi naman sa ibig ko sabihin na habol lang niya yung pera sa inyo and so forth, but at least na-realize niya yung mga contributions mo sa kanya on how you accept him or her kahit wala siyang work or lagi siyang may issue sa money and so forth. You're always been there. Kaya yun nga, nagustuhan niya rin yung ugali mo kasi na-realize niya yun. Sa palagay ko, tama lang din na may reconciliation. But kung maging kayo uli, I think begin first as friends. Okay? Let's see kung nagbago siya talaga. So yun yung papayo ko. Kung hindi pa talaga kayo comfortable na maging kayo uli, then be friends first and so forth. And mag-thank you ka na rin kay God na finally nagbago na siya. Nakita niya yung worth mo. Hindi lang nagbago dito is yung stubbornness, but yet I feel like you're really destined na encourage siya na wag maging ganito. Okay? Kasi ikaw ay yung more on calm energy. Okay? So far, I have a feeling na nung past talaga hindi maganda yung kanyang vibe. To be honest with you. Gusto yan talaga magpakasal sa inyo, honestly. But yet, for some reason, parang burden din siya sa iyong buhay. Kasi first of all, based on your reading, baka kasi gamitin kanya sa money. Kaya yung ayaw ko lang. To be honest. So, just to be safe, begin first as friends. And let's see na lang. Parang ganun. Okay? Huwag agad yung relasyon uli. Reconciliation kayo uli. Hindi. Sabihin mo, let's be friends and let's see. Yun na lang. Para safe. Okay, so anyway, that's it guys with your reading. I hope that this may give you some insight and awareness. And God bless all of you. Sa pumili ng God Appreciate card, ito ang inyong reading. Okay, they asked me to cleanse first, so just go ahead and cleanse. So, let's see kung ano yung dapat mong gawin. Actually, maraming bumabagabag ng inyong reading. So, there could be heavy again. Curses of or negativity sa reading ninyo. May nagpa-try siguro mag-block para hindi mabasa. Okay. May taong naninira sa inyo guys. Honestly. At nakaka-apekto na to minsan sa inyong sarili on how you see yourself. Kasi some of you could be falling into the trap of the discrimination of others towards you. I'm sensing na yung dapat mong gawin guys. Huwag ka masyadong mapaniwala sa panlalait ng ibang tao sa inyo. Kasi yung nangyayari dito, hindi mo na nakikita yung self-worth mo. Siguro nandito ka kasi hindi mo alam ang gagawin mo on how to actually boost your confidence. Yung dapat mong gawin dito is learn more about yourself. Kasi if you know yourself, then hindi ka basta maapektuhan ng mga bullies na yan. Actually, lumayo ka rin sa mga taong bully. Kasi once na binuli ka nila at natamaan talaga yung iyong yung damdamin, talagang red flag na yan. Okay? Kung sino man ang mabuti, hindi gagawin yun. To be honest with you. Kaya layuan mo yung mga taong mahilig mambuli na masyadong personal na, hindi na maganda. So we have this idea and rejoice. Okay, so you need to have an idea about yourself
na ikatutuwa mo rin. Kasi nadidim yung iyong light dahil sa mga nambubuli sa inyo or mga negative compliments. Huwag mo na lang yun pansinin. Mag-concentrate ka na lang sa iyong work. Yung mga tamang tao sa iyong buhay, they are actually someone who don't bully you. Who kinda like watch you what you do and be proud of you or be happy for you. At kapag yung tao na sinisiraan ka para mawala yung confidence mo, layuan mo na sila. Guys, hindi sila tunay na kaibigan sa'yo. Be grateful with those people na talagang positive for you. Okay? Doon ka grateful. Wag kang masyado mag-focus dun sa negativity na mga taong walang ginawa kundi magsabi ng negativity sa'yo. Kasi first of all, ito yung dapat na makita mo sa sarili mo is yung iyong talent, as you can see. And you must learn your worth as well. And with the sweet dreams being here, ibig sabihin lang nun na yung Panginoon natin somehow by your dream, pinapakita niya yung worth mo. Okay, somehow He communicates through your dreams. So make sure guys that before you fall asleep, always pray kay God na bigyan ka ng sign by dream at huwag yung pahintulutan na yung mga negative na tao mag-manifest ng panaginip mo. Kasi minsan may mga tao na napakasalbahe to the point na minamanifest nila na magkaroon ka ng mga panaginip na gusto nila mangyari sa iyo. So we have the illness and hope. Okay, so I'm sensing here na gusto ng tao na to na parang mawala ka sa iyong sarili, okay? Or you don't know yourself. Parang magkaroon ka actually ng nightmare. Really forgive about the noise. Baka sign yan na gusto nung masamang tao sa inyong buhay na isipin mo na lang lagi yung masama niya sinabi sa inyo so that you will not be able to see your worth. As you can see here, gusto niya hindi mo yung iyong light. Yung illness na yan is more likely more on the mental state, guys. Okay? So, really forgive kanina dahil sa ingay. Okay? So, we have the evidence and stress too. So, anyway, yung pagsasalita niya na hindi maganda, evidence na yan or red flag. Evidence na yan or red flag na yung tao na to ay masama sa iyong buhay at nagkukos sa iyo ng stress. As you can see. Kasi kung sino man yung tao na yan, gandang-ganda siya sa kanyang sarili at ayaw niya makita yung worth mo. Kaya ginagawa yung pambubuli sa inyo. Actually, nahirapan ako magsalita sa ibang card sa may energy niya kasi parang pinipigilan siya ng Panginoon na magsalita. Kasi kung magsalita man siya, hindi yan nakakatulong. Nakasira yan ng personalidad ng tao. At yun ang ginagawa niya sa inyo na hindi mo na makita yung worth mo dahil sa mga sinasabi niyang negativity. So, yung dapat mong gawin is definitely to appreciate yourself, to see your worth, to see what you can do, and so on, para hindi ka na basta-basta maniwala sa mga negatibong tao na yan, na walang ginawa kundi pabagsakin yung character mo. Kasi kung hindi mo kilala yung sarili mo, then mabilis ka talaga mapafall sa trap ng mga kasinungalingan ng mga taong naninira ng character. So anyway, let's see what else do we have here. So we have "You're always on my mind, forever in my heart." We also got this one balance in reverse. So, kung sino man yung masamang tao na yan, madalas kanyang naiisip. Kasi, I feel na inisip niya kung paano niya pabagsakin yung iyong balance sa inyong buhay. And we have this one. I really feel evil karmic. So, we have this envelope na naka-open. So, ibig sabihin lang nun talaga, talkative siya. Ginagamit niya yung kanyang voice or kahit yung kanyang social media can be para manira sa'yo. I feel na hindi lang ikaw yung kanyang biniktima, kundi maraming tao na din. And we have the ginger here. So, yung ginger kasi,
sa voice yan. And it's in either way. Ibig sabihin lang nun, somehow, parang pinipigilan ng Panginoon yung pambubuli niya. To be honest with you, siguro itong taon na to, meron siyang blockage with regards sa kanyang throat. So, you have a special here in reverse. We also got this one. So, itong taon na to, parang siyang marites or talagang parang nag-i-espia siya sa inyo, guys. With a special, siguro aware siya na meron kang magandang ginagawa or meron kang magandang talento at ayaw ng tao na to na makita mo yung iyong worth kaya niya nagawang ibuli ka. So, you have to adjust. So, this is actually nice because you are a just person. So, ibig sabihin lang nun, masama itong tao na to kaya kanya tina-target. So, yan ang tinatawag na parang spiritual attack na yung mga negatibong tao na yan ginagamit ng masama to destroy the good people. So, mag-ingat ka talaga sa mga bullies. Kaya rin siguro napapansin mo na madalas kang bulihin, lalong-lalo na sa school, sa work, and so. Kasi guys, you are a just person and those people that bullies you or do something evil, sila instrumento ng evil para maghasik ng lagim, para sirain yung mga mamamait na mga tao. So, tingnan natin kung ano pa. Kaya wag kang madalas magpaniwala. So, I believe also that you're somebody that is actually honest. Actually, sakit ng mga taong honest is mabilis silang maniwala kasi they are assuming that people around them are good like them or authentic like them. So, let's see what else. I feel like I need to shuffle again. So, kaya pala, madalas parang nagpe-fail yung reading kanina pa kasi siguro may nagbablock na malaman mo yung totoo about yourself and about these people. Kasi yun nga, yung kasamaan, ayaw nila makita na mabubuti yung kanilang worth. Gusto kasi nila maging stagnant yung mga mabubuting tao at patuloy nilang makita yung kahinaan rather than yung strengths, okay? So, honestly, mag-ingat ka talaga sa mga taong masasama kasi tinatarget nila talaga sirain ka. So, kung sino man ang naninira na yan, I believe this is somebody na close sa'yo, can be a lover too. Actually, red flag na yan kapag yung lover mismo sinasabi yung mga negativity na yan na nagpapadim your light. May mga ganyan na tao na kahit lover nila, tinatawag nilang pangit and so forth. Actually, masama na yung epekto na yan sa iba kasi nangyayari dun sa biktima dahil sa naniwala siya sa masama sinasabi ng lover niya or kaklose niya, bili na bili ng beauty products hanggang sa masira yung mukha nila. Kaya nalulungkot talaga ako sa mga tao na nabibiktima ng negative na compliment. So, huwag sana kayong maniwala basta-basta sa mga ganyan. Kahit nasabihin natin na lover mo yung nagsabi niyan. Kasi kung totoong mahal ka ng lover mo, hindi niya sasabihin yung bagay na yan. Okay, kasi first of all, bakit ka ba niya pinakasalan? Ba't ka ba niya pinili? Kung ganito lang nalalaitin ka niya. Diba? So, I also have this one. So, yun nga yung nabanggit ko na dahil sa panlalait ng kung sino man ito, nakaklose mo, nasasayang yung pera mo, naubos ang pera mo sa kunwari kakabili ng beauty products, diba? At hindi mo na-realize na nasisira na yung mukha mo dahil doon. So anyway, I'm sensing na yung pinapakita sa'yo ng Panginoon somehow kung ano dapat yung relasyon na meron ka or dapat magkaroon ka ng mga tunay na kaibigan na hindi ganyan or tunay na lover na mamahalin ka at hindi ka lalait-laitin. Okay? So, siguro pangarap mo rin talaga na magkaroon ng mabuting partner or mabuting mga kaibigan. So, we have this one and this as well. So, I feel like you've been working hard para actually ma-appreciate ka ng ibang tao, which is definitely sad. Actually, nalulungkot yung Panginoon sa inyo at bibigyan ka niya ng pagkakataon as well na
makita mo yung worth mo, honestly speaking, kasi nasira na yung partingin mo sa sarili mo dahil sa ibang tao. Siguro dati din ng panahon, ilalayo ka niya sa mga masasamang tao na yan para makita mo yung worth mo. Kasi ito na yung nakikita mo sa sarili mo na parang hindi enough yung mga ginagawa mo, or ito yung feeling mo na hindi ka enough na tao. Okay, dahil sirang-sira at sinira nila yung character mo, which is definitely sad. At yung worst pa dito is, yung mga evil entities, yung mga evil na tao na yan, may ginawa sila para i-block yung ganitong reading, para ma-realize mo yung worth mo. Kasi gusto ka nila manatiling stagnant na hindi mo makita yung worth. Okay? Ito yung dapat mong isipin, okay? Yung mga mabubuting tao, hindi ka tatawagin na pangit, hindi ka tatawagin na mga negative compliments. To be honest. Okay, kasi alam nilang nakakasakitin ng kapwa nila. At yung mga masasama na yan, dahil sa wala silang puso, sasabihin nila kahit anong gusto nilang sabihin. Yun yung dapat mong isipin. I feel like teary energy, so hugs to every one of you, okay? I would say na please, lumayo kayo sa mga taong ganyan. Huwag kayong basta maniwala sa sinasabi nila. Hindi lahat ng tao kagaya mo na, mabuti, na hindi sinungaling, talagang honest, okay? Yung kasi sakit ng mga honest sa tao na akala nila honest din yung mga nasa paligid nila. Isipin mo rin na may mga tao talagang salbahe. Okay? So hugs to every one of you. Please look at yourself in a different way. Huwag dun sa way ng mga negative na tao na yan. Okay? So anyway, take some time to heal, pray over kay God na ialis yung mga negative thoughts na meron ka dahil sa pambubuli nila sa'yo. Para pag-heal ka na rin. Okay? So anyway, that's it everyone, and God bless all of you.